Okay guys, welcome back. So ito meron na naman tayong gagawin car audio amplifier yatang tawag dito. So meron siyang inverter. Kung makikita nyo, tinanggal na nila kuya yung MOSFET at yung capacitor dahil pumutok daw. So yan no. So shop ito ng kaibigan ko guys no. Dalhin natin to sa shop natin kasi mas kompleto ng parts doon. Okay, so dalhin natin muna. So nandito na tayo guys sa shop ko. Kararating ko lang. Yan, medyo mainit ngayon. So, ang una natin gagawin dito ay check muna natin kung may mga nadamay dito, no? Kung nadamay yung IC. Yung capacitor dito, talagang putok talaga yon. So, naisaksak siguro to sa 24 volts kaya pumutok, no? Okay, so yung power transistor niya sa amplifier is hinang na ni kuya. Then dito makikita nyo na putukan siya ng layout. Ayan o, punit. So dudugtong natin yan papunta dun sa pinaka drain ng MOSFET o collector, yung pwede nating tawagin collector no guys. So dito pag mga ganitong sitwasyon guys, wag muna kayo maglalagay ng ng MOSFET agad-agad. Yung capacitor pwede na nating ilagay yan, pero yung power output kahit wag muna nyong ilagay yon. Then yung kahit yung power MOSFET niyan ay wag nyo muna ilagay kasi check natin yung IC na to kung okay no. So check natin yan kung okay yan, din saka tayo gagawa. So ito, babaklasin ko na siya guys. Yan, binabaklas ko na dyan. Kikita nyo, chinecheck ko dyan guys kung merong mga dinamay, kasi hindi basta-basta magpapalit ka na lang ng MOSFET na nakita mong pa shorted ay yun na yun no. Lagi nyo tatandaan na merong idadama yan. So damay-damay ang tawag dyan. Okay, so meron ako nakita maliit na transistor shorted. So ito na siya guys, oh, napalitan ko na. Yung resistor doon na nasunog, pinalitan ko. Yung isa doon okay naman, hindi ko na pinalitan kasi same rin ng reading naman. Wala akong capacitor guys na brand new, kaya yung good lang pero second hand ang nilagay ko. Then dito yung transistor pinalitan ko. Yan, wala pang nakalagay dyan. So yung layout nilagyan natin para mas matibay, nilagyan ko ng yon. Yung IC check natin guys kung active pa yan bago tayo maglagay ng MOSFET. So ito na guys, titingnan natin kung active yung IC na yon. Switching IC, pwede nating tawagin na yun no. Switching IC na lang tawagin natin. So maraming tawag dyan, PWM, marami. So bahala na kayo. Okay, so ito tingnan natin kung merong 12 volts na pumasok. So ang ginagamit ko dyan guys ay scope. Although pwede rin naman gamitin yung tester talaga no. Pero mas maganda kasi dito guys, napansin ko lang mas magandang scope kasi minsan naka-encounter na ako na hindi tama yung waveform nung binibigay nung IC. Minsan, kaya pag nakita nyo ganyan, ibig sabihin good na yan. So ganyan siya no, and then may reading siya umaabot ng 5 volts. So sa tester pwede rin yan, sa digital makikita nyo yan. So yung waveform nga lang hindi nyo makikita, pero parehas din lang. Okay, so okay, good na good. So parehas ko tinusok yun guys Then lalagay na natin. Yung ipapalit natin guys ay 9540N. So maraming pwedeng ipalit dyan, hindi yan lang number na yan no. So ito na, testing na tayo no. Yan na, nakalagay na yung natin, MOSFET. So yung capacitor meron na rin. Bali yung output lang ng amplifier ang hindi natin nilagay dyan. Tingnan lang natin kung meron ng DC out dun sa may secondary nya no. Saksak natin. Dapat makakuha tayo dyan ng 25 hanggang 30 lang siguro yan. Okay, sakto, 28, pwede na yan. Hindi siya gumagalaw, yun ang mahalaga, normal, hindi bumababa. Pansin nyo, steady. So, very good na yan guys. Ngayon, pwede na natin ilagay yung dyan. Yung output ng amplifier no, para makita natin kung tutunog na. Pwede rin check yung bias kung gusto nyo. Siyempre, na-check ko na rin naman na yun. So, check ko lang yung 12 volts kung bumababa o steady rin. So steady nga, steady rin parehas.
So normal na normal, lalagay na natin yung output ng amplifier, then testing na tayo, no? Testing. Okay, so ito na. May kulang pa, mayroong hindi na ilagay, lagay ko lang to guys. Yan, ihinang ko lang muna to, then yan na, testing na tayo. Para yun sa supply ng Bluetooth guys. Okay, nilagay ko na. Testing na tayo. Okay guys, very good na ano, meron na siyang sound. So makikita nyo, tumatalon-talon pa yung ano. So very good na to. Pwede na natin na ibalik dun sa may-ari. Sana meron kayo napulot na konting idea sa pagre-repair ng mga ganitong amplifier. So pwede rin ang digital lang, huwag kayong ma-amaze sa mga gamit. Kahit anong gamit nyo, basta na-practice nyo, okay lang yon. Ang galing! Ang galing!